Si late Representative Richard Gomez laban sa umano'y mayor na sumasakay sa issue ng flood control projects. Dinadamay daw kasi nito ang buong Kamara sa kanyang sariling pagkukulang. Dinamay daw ang buong Kamara sa kanyang sariling pagkukulang. Si Magalong, lagi niyang sinasabi sa kanyang mga interview, hindi lahat. Meron dyan, matitino. Hindi lahat, pero meron dyan, mga tarantado talaga. O Richard, kung kasama ka dun sa matitino na sinasabi niya, di bakit galit na galit ka? Ganun lang yun eh. Magagalit ka lang kung apektado ka. Bakit ka maapektuhan? Hindi ka naman pinangalanan. Yan ang agenda report ni Dobby de Guzman. Sa pagsingaw ng anomalya sa flood control project, Saka, yung mga sinasabi man ni Magalong hindi totoo. Totoo naman, di ba? Meron ba talagang corruption doon? Meron naman talaga, di ba? O anong kinakagalit mo, Goma, Richard? Anong kinakagalit mo? punching bag ni Baguio Mayor Benji Magalong ang mga congressman ng bansa. Mga congressman at taga-DP. Ginagawa niya daw punching bag yung mga congressman. O katulad si Mayor Isko, anong ginagawa ni Isko ngayon? Kaya nga ako, sino ba ang sinasabi niya? Si Isko ba o si Magalong? Kasi dalawang mayor lang yan na maingay ngayon. Maingay si Isko ngayon. Ang target lang niya, hindi buong kongreso. Ang target niya, yung mga congressman sa kanyang syudad, which is si Chua, tsaka si Suarez ba yun, yung makapal yung labi? Oo, at saka si Abante, tatlo lang yan na mga congressman na tinatarget niya kasi nga maraming ginawang kabulastugan o yung dalawa at least, hindi si Abante, may ginawang kabulastugan sa distrito niya. Nagpatayo ba naman ng mga isandipang building sa tapat ng eskwelahan, sa bangketa na bawal na bawal, nagtatayo ng mga struktura ng walang permit sa mayor? Hindi ba? Kagaguhan? O, tama yung ginagawa ni Isko na paggiba? Oo. Bakit? Kasi nga illegal. Ang mali ay mali. Ang illegal ay illegal. Illegal na itinayo yan, dapat warakin yan. Ngayon, pera ng taong bayan yan ah. Bakit mo sinisira? Di putangin na nyo, singilin nyo ngayon yung nagpatayo niyan, alam niya nang illegal gagawin niya pa. Di ba? So kung halimbawa, nang-hold up, nagnanakaw, pero itinutulong sa mahirap, okay lang yun? Hindi pwede. Pag mali-mali, ganun yun. So kaya nga Goma, kung halimbawa si Isko yung tinutukoy mo, anong problema? Di ka naman taga Maynila, inaayos naman ni Isko yung Maynila. Anong iniiyak mo? Sigurado ko, kung hindi naman si Isko, si Magalong. Bakit mo pinoproblema yung probinsya niya? Hindi naman niya pinoproblema yung probinsya mo. Ang ini-expose naman ni Magalong yung mga katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Ngayon, kung apektado ang Congress, nililisin yung Congress. Di ba? Ikaw bilang isang congressman, kung malinis ka, makisama ka sa pag-expose para mawala yung mga satanas sa Congress. Kesa pinoprotektahan nyo yung mga kasamahan ninyo, sumama kayo doon sa mga tao na nag-i-expose ng katiwalian. Kung matino ka, yung mga kasamahan nyo dyan na tiwali, i-expose nyo para maubos yan. Bakit pinagtatanggol mo? WH daw ang nakikinabang sa pag-agos ng milyon-milyong pisong pondo para sa mga proyekto. Usually ang nagdidesisyon niyan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Sinong tinitira ni dito? Sinong tinitira ni Magalong? Yung mga congressman na tiwali, yung mga congressman na may mga paboritong kontraktor, at yung mga congressman na kontraktor. Anong epekto sa hinun, Richard? Kung wala ka doon sa mga yun, makakatulog ka na mahimbing. Di ba? Kung hindi ka involved sa katarantaduhan dyan, putakina, wala kang kaproblema. Bakit ako maiinis, magagalit sa isang bagay na hindi naman para sa akin? Di ba? Again, ni latest Tinan mo, why is this mayor making so much noise? Kasi nga, maraming magnanakaw. Tinanong mo pa, why is the city mayor making so much noise? Kasi nga, ang daming kawatan. Nakita na nga doon sa Senado sa hearing na may mga katarantaduhan. Si Bongbong Marcos na nga nakadbisto na mayroong mga ghost projects. Umamin na nga yung DPWH. Kung sinasabi mong why is the city mayor making so much noise, nag-iingay si Magalong kasi nga gusto niya ng maayos na Pilipinas. Ikaw ba, Richard, ayaw mo nun? Ayan, it doesn't surprise me anymore that this so-called clean mayor is throwing accusations of corruptions at us congressmen. Hindi, sinabi nga niya hindi lang marami na mga congressman na matitino. Si Pulong Duterte na galit. Si Harold Duterte na galit. Si Omar Duterte nagalit. Si Ungab nagalit. Si Gloria nagalit. Sino pa ba? Yung anak ni Marcoleta nagalit. Di naman sila nagagalit kay Magalong.
Bakit? Kasi nga, hindi sila sangkot sa mga katarantaduhan dyan. So kung hindi ka sangkot, dapat hindi ka maproblema. Corruption has become the easiest issue to ride on nowadays. Natural. Easiest issue? Easy ba yan sa'yo? Let's be honest, I don't think this is all about corruption. Ano pala? Ano naman ang gagawin ni, ano naman ang mahihita ni Magalong? Actually, kung tumakbo si Magalong na senador ngayon, mananalo yan eh. Oo, pero tumakbo ba siya na senador? Hindi, nananatili siya sa Baguio. If this is about his own congressman who happens to bring in more projects for his district than he can for his city, don't include all of us. So parang sinasabi niya, naiinggit or insecure si Magalong sa isang congressman na nagpapasok ng maraming proyekto. Okay nga eh. Kung maraming proyekto yung congressman niya, okay nga yun. Pero kung maraming proyekto pero puro multo naman, which is napatunayan natin sa hearing sa Senado na may mga ghost projects talaga, abay dapat magalit siya, hindi ba Richard? Alam nga naman hindi siya magalit, di ba? Tama sir? Ngayon, bakit naman magagalit si Magalong kung itong congressman na ito maraming proyekto sa kanyang syudad? Kung maayos yung proyekto, maganda yung proyekto, nakakatulong yung proyekto sa tao, bakit siya magagalit? Hindi ba? At saka sa katulad nga ng sinasabi ko, wala namang pinapangalanan. Si Magalong, hindi naman niya sinasabi na yung congressman niya sa kanyang lungsod, yung problema niya, wala namang ganun. If you have a problem with your congressman, face him. Don't drag all of us in your fight. Don't discredit every congressman, just make yourself look good, ha? Discredit all congressmen? Or all congressman? Dinidiscredit ba niya? Sinabi niya ba lahat ng congressman baliw? Lahat magnanakaw, lahat kawatan? May sinabi ba siyang ganun? No? Ang tagal ko nang naririnig yung interview ni Magalong, wala naman siya sinasabi na ganun. You talk non-stop about corruption in Congress. Why? Because it's an easy headline. Baka ikaw mahilig lang sa headline kaya nakikisali ka dito. Diba? Baka mahilig ka sa headline kaya nakikisali ka dito at gusto mo ring sumikat siguro dahil mas sikat yung ibang congressman sa'yo. So sabi ko nga, grabe si Richard akala ko matino. Pero sabi ko kasi siguro naman baka galit lang talaga siya rito kay Magalong. Pero sabi ni Magalong, tataka ako, kaibigan ko yan eh. At saka, we are the mayors for good government. Mayors for good governance. Anong masama dun sa pinaglalaban ng mga mayor para sa good governance? Ang pinaglalaban nila, good governance eh. So parang pag nilabanan mo yung isang alagad ng mabuting gobyerno, ibig sabihin, hindi, ang gusto mo is magulong gobyerno. Diba? Meanwhile, your own city is drowning in problems. Air quality is getting worse. Not enough public transport. Waste disposal system is broken. City is overcrowded. Illegal structures are all over and urban planning is in shambles. Maybe it's time to fix your own house before pointing fingers at others. By the way, problema yan ng lahat ng mga progresibong probinsya. Richard, na ano ba? Walang ganyang problema yung probinsya nyo. Alam mo kung bakit? Hindi kayo progresibo. Kung yung probinsya nyo sa Leyte, sa Ormoc, hindi ganito ang pinoproblema. Walang problema sa public transport, sa waste disposal, sa air quality, overcrowding, illegal structures. Kung wala kayong ganitong problema, ibig sabihin hindi kayo progresibo. The reason why problema na yan ng Baguio noon, pamaliliit pa kami. Maliliit pa tayong lahat, problema na ng Baguio yan. Ang liit lang kasi ng Baguio, nagsisiksika ng tao doon. Hindi mo naman maitaboy lahat pababa yung mga tao. Di ba? Mahiya ka naman. Yun ang huling-huli niya Maybe it's time to fix your own problem. Mahiya ka naman. Ikaw ang mahiya, sir. Mahiya ka, Richard Gomez. Because si Magalong, ang ine-expose niya, yung mga demonyo sa gobyerno. Tapos, you are kumbaga shooting down yung mabait na tao. Pinapana mo yung matinong tao. Anong tawag sa'yo? Inggitero. Hindi ba? Yun ang tawag sa'yo, inggitero. Hindi dapat mahiya si Magalong, dapat ikaw ang mahiya sa sarili mo. Dahil imbis na tumutulong ka kay Magalong na i-expose yung mga kasamahan nyo dyan ng mga satanas, mas pinipili mo na tirahin yung mensahero. Wala kang pinagkaiba. Wala kang pinagkaiba. Sa mga kasamahan mo dyan sa Kongreso na mga bully at mga loko-loko. Di ba? Sana lang Congressman Richard. Dalawa lang yan Saan ka? Sa panig ng mga demonyo?
o sa panig ng mga Pilipino na nagnanais ng magandang gobyerno, I think si Magalong, whether he's gonna run for Senate on 2028, wala akong pake. Because people will vote for him or not vote for him. Ang tanong, yung mga inilalabas ba ngayon ni Magalong, nakakabuti ba yun sa bayan? Oo, nakakabuti yun sa bayan, sir, kasi katiwalian yung kanyang nilalabas. Alam niya yung sistema dahil siya ay mayor ng isang progresibo na bayan. Nag-iisa na nga lang siyang mayor. Dalawa na nga lang sila pala ni Isko na mayor na lumalaban sa mga tiwaling congressman. Tapos titirahin mo pa sila. Masama yan, sir. Napakasama niyan.